What's up guys? So nandito ako ngayon sa Pasig River Esplanade. Pumunta ako dito ngayon kasi meron daw bagong area, 'di ba? Sa dati kong vlog, merong area doon na closed pa lang. Sabi ko nga na parang ginagawa ano. So dati kasi nagsisiksikan yung tao kasi hindi ganun kahaba to dati, no? Parang isang buong kanto lang or dalawang kanto. Pero ngayon, tingin ko mahaba-haba na to na enough para sa mga pumupunta dito para hindi magdikit-dikit. Pero ngayon pumunta ako ng Wednesday night ngayon. Tignan nyo, makikita nyo man siguro na hindi ganun karaming tao. Ito yung talagang pinaka purpose nito, makapag-relax ka, hindi masyadong masikip, hindi masyadong marami nangyayari sa paligid mo, no? So ito yung gusto ko dito, makapag-isip-isip ka, makakalayo ka dun sa stress kung medyo nai-stress ka sa inyo or may pinoproblema ka o may iniisip ka. Siguro maganda rin talagang tumambay dito, lalo na pagkagabi kasi sobrang dami nilang ilaw na naka-on. Kumbaga kitang-kita mo yung ganda, no? Nakapunta na rin ako dito, 'di ba, sa unang vlog ko na wala pa masyadong ilaw. Medyo mainit dito kasi walang masyadong shades. Ngayon, the best dito pumunta ng gabi, syempre, para hindi ganun kainit, no? Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras pwede pumunta dito kasi may mga guard eh. Pero supposed to be dapat wala naman natang time limit yung mga ganitong area kasi public area to. Chip, 24 hours to, Chip? Sarado, Lunes. So, natanong ko dun sa may guard. Sabi niya naman, sarado daw, totally, Lunes. Hindi ko alam kung bakit. Siguro feeling ko, yun yung time na kinoconstruct tong area na to. Open to 24/7 from Tuesday nga to Sunday. Dito rin pala, meron kayong makikitang kainan dito. Para sa mga kids, madalas street food lang. Medyo mahaba-haba rin naman yung meron sila, tsaka may mga choices, pero syempre street food lang siya. Kung naghahanap kayo ng masarap-sarap dito or restaurant, hindi kayo makakain dito ng ganun. So etong Pasig Esplanade nga pala, binabalak nila to na dagdagan. So masahaba pa ng hahaba to. Alam ko ilang kilometro to eh. So magiging maganda yung future ng Manila, no? Magiging mas malinis at mas malaki yung area na pwede mong tambayan. Ngayon sa mga hindi nakakaalam, malapit siya dun sa may nasunog na postal office. Kung meron kayong ID nakaraan na inaantay, yung national ID, so nandito yun, laman nito, na nasama sa sunog. So wag niyo muna asahan yun ng mapapabilis, asahan nyo na mas mapapatagal yun. So sa ngayon, ito yung bagong part. So paakyat na to, bawal pa akyatan. Siguro hindi pa tapos na tapos talaga, no? So ito na sa likod ko, tingnan nyo. Para siyang binabalak na gawing parang stores, which is makakabuti. Mas gusto ko yung ganun eh. Yung may mga makakainan or may mabibilhan. Sana talaga gawin nilang ganun kasi kung puro lakad lang or ano, medyo boring, no? Tapos puro street food. At least merong store na pwede ka sigurong bumili ng milk tea. So kaya siguro may mga ganitong area, ganyan. Kasi siguro someday pwedeng maging sakayan ng ferry, parang ganun. Yung part na ito ginagawa pa rin. Try natin ngayon umakyat sa taas. Nasa harap lang mismo yung bridge na dati pa tayo. Medyo mga 5 years na to pero maganda pa rin. At least malapit-lapit to. Pwede ko pa rin magpa-picture dito kung sakaling. Yan, may ginagawa pa. Ito open pa, medyo delikado.
Nakita niyo tong ilaw na to? Parang alam mo yung binabalik nila yung parang Spanish times na design. Tingnan mo yung quality. Sana bronze yan, no? Para matibay. So hindi pala hagdan yung hinahanap ko kasi nakaakyat sila doon. Bye, dito. So dito, medyo mataas nga. Ayan, nasa baba yung kanina. Alam mo kung ano napansin ko ditong kulang? Upuan. Marami dito nakaupo lang dun sa may tabi-tabi, sa may hagdan, sa gilid. Siyempre, kailangan mo rin magpahinga sa sobrang laki nito. Kailangan mo rin talaga upuan. Sana lagyan nila bakal, semento na upuan. Kahit ano, basta nakakaupo ka.